Pinalawak na diskwento para sa mga pampublikong sasakyan ang isa sa mga tinitignang paraan ng Department of Energy para mabawasan ang epekto ng nakatakdang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tinitiyak naman ng Budget Department na may sapat na pondo para dito. Ang detalye, alamin sa report ni Christian Bascones. Sa kabila ng nakatakdang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bilang epekto ng umiiral na giyera sa pagitan ng Iran at Israel, ang pamahalaan nakatutok sa pagbibigay ng agarang solusyon para hindi gaanong maapektuhan ang mamamayan. Makikipag-usap ang Department of Energy sa mga kumpanya ng langis para hilingin sa mga ito na palawakin ang programa ng diskwento sa mga motorista. Sisiguruhin ding sumusunod sila sa mandatory 30-day inventory ng crude oil at 15-day inventory naman ng finished petroleum products. We will again meet with individual oil companies starting Wednesday hanggang Friday to discuss not only inventory pati ho yung discount program. Kasi gusto ho ng aming secretary ng DOE na paigtingin at talagang ibigay yung mga karapat-dapat na mga discount. Hindi na lang ho doon sa marketing strategy. May ilang kumpanya na nag-alok ng piso hanggang 5 pisong diskwento sa kada litro ng langis na nakadepende sa promo, kung saan prioridad ng diskwento ang Public Utility Vehicle or PUV. Makikipag-usap din ang DOE sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Department of Agriculture para naman sa pamamahagi ng fuel subsidy sa mga maaapektuhang PUV drivers at operators, gayon din sa mga magsasaka at mangingisda. Paliwanag ng Energy Department, pwede nang simulan ang distribusyon ng subsidiya kapag may go signal na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil umabot na sa $80 ang presyo ng kada bariles ng crudo sa world market. Ano na ho ang level ng distribution na nagagawa ng LTFRB at saka ng DA dito sa mga identified vulnerable sector na to para mabigyan naman ng tulong doon sa nangyayaring effect ng increase in fuel prices. Ang Department of Budget and Management naman tiniyak na may nakalaang pondo para sa subsidiya. Ayon sa DBM, nakapaloob sa 2025 budget ng Department of Transportation ang 2.5 billion pesos na nakalaan para sa fuel subsidy program. Samantala, base sa latest estimated oil price adjustment, aabot sa 5 piso hanggang 5.20 centavos naman sa diesel, 3 pesos and 30 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos para sa gasolina, at 4 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 70 centavos naman ang dagdag para sa presyo ng kada litro ng kerosene. Christian Bascones para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.